Patuloy na sumusugod ang mga taong zombie sa mga opisyal na may dala-dalang kalasag. Isang miyembro ng grupo ang nagtataka sa lakas ng mga zombie. Nagpatuloy ang mga taong zombie na galit, napatanong sila, saan nila nakuha ang ganoong lakas. May hawak na lollipop ang isang lalaki at sinabi niyang hindi kayo dapat basta-basta magpapaputok dahil magkakaroon kayo ng problema. Itinaas ang ulo ng isang babae at sumigaw sa mga armadong grupo na magsuot ng gas mask, na agad nilang sinunod. Binunot ng babae ang pin mula sa tear gas at itinapon ito ng mabilis sa hangin. Nagkaroon ng usok sa silid. May sumigaw tungkol sa tear gas. Habang hawak ang gas mask, sinabi ng kapitan ng grupo na itulak sila pabalik. May tumawag sa kapitan, lumaki ang mata ni Britney nang may gulat, habang tumutulo ang luha mula sa mga mata ng mga taong zombie. Sinabi ng isang lalaki na hindi epektibo ang tear gas laban sa kanila. Itinaas ang kamay ni Frederick at sinabi mga baliw na mga polis, hindi sila maaapektuhan dahil mas malakas ang kanilang pakiramdam ng kasiyahan kaysa sa sakit. Tinanong niya sila, akala nyo ba talagang gagana iyon? Sinabi rin niyang kailangan nilang tipunin ang mga droga at ilabas si Amanda sa likurang pintuan. Patuloy na kumalat ang usok sa silid, napalingon si Britney sa pagkagulat. Isang lalaki na nakagas mask ang pumasok sa silid at biglang tumalon. Tinanong siya ng isang miyembro ng grupo kung sino ang nagbigay ng pahintulot na gawin iyon. Tinapakan ng lalaki ang ulo ng opisyal at sinabi niyang dapat na siyang umalis. May hawak na radyo ang lalaki habang tumingin sa miyembro ng grupo ng may gulat. Tumakbo ang lalaki papalapit sa kanya. Tiningnan siya ni Frederick nang may takot. May tumalon mula sa railing. Nakatingin ng diretso, tinanong ng lalaki kung ano iyon. Nanlaki ang mga mata ni Frederick habang hawak ang radyo sa harapan niya nang may gulat. Lumingon ang nakamask sa gilid at sinabi niyang mas mahina ka sa inaasahan ko. Hindi tulad ng boss, ang mga tauhan ay tila dumaan sa espesyal na pagsasanay. Lumingon muli ang lalaki at tinanong ulit. Biglang narinig ang mga sigaw mula sa gilid. Sumigaw ang isang miyembro ng grupo, itulak sila gamit ang puwersa. Tumitig ng diretso, sumigaw ang babae na umatake. Lumingon si Frederick at sinabi na talagang akala nila gagana ang puwersa laban sa pulutong na ito. Tinawag siya ng nakamask. Lumingon si Frederick nang may gulat at sumagot. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang siya ay saksakin ng maraming beses. Tumangala ang babae sa gulat habang sumigaw sa sakit ang lalaki. Biglang may humawak sa leeg niya at idinikit ang kanyang mukha sa dingding. Tinanong ng lalaki bakit ka tumatalikod. Hindi siya tila sapat na malakas para sa kanya. Habang nakatingin sa lalaki, sinabi niyang hindi ito nakamamatay na sugat kaya hindi siya dapat mag-alala. Nangako siyang hindi papatayin ang kahit sino kung posible. Hinugot ang kutsilyo ng bayani at sinabi, so ano na? Damaykit ang lalaki sa pader habang itinusok ng bayani ng kutsilyo ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Frederick at sumigaw ng malakas. Habang nakatingin sa kanya, sinabi ng bayani na hindi niya kukunin ang kanyang buhay at hayaan siyang manatiling nakapako sa dingding. Habang nakasubsob sa sakit, tinanong ng lalaki kung sino siya. Dumiretso si Charlie at sinabi, sino nga ba ako? May sumipa sa lalaki. Habang nakatingin sa mga nakahandusay, sinabi ng isa na gumana iyon. Habang naglalakad, sinabi ng kapitan na pupunta sila sa itaas. Biglang damilat si Britney sa gulat nang makita ang kutsilyong nakabaon sa dingding. Tumingin sa kanyang kamay, sinabi ng lalaki, ano ba ito? Habang nakatayo sa balkonahe, sinabi ni Frederick na napigilan ng mga benda ang pagdurugo pero hindi gumaling ang kalagayan. Tinanong siya kung sa ganoong kalagayan ay kaya pa rin niyang itaas ang kanyang kamay. May tumingin sa kanya nang may pagtataka at sinabi na siya rin ay bahagi ng KNP South Squad. Hinubad ng babae ang kanyang maskara at nagtanong, anong sinabi mo? Naglakad ang bayani sa koridor at sinabi ng babae na interesado rin siya. Tumitig ng diretso ang bayani at sinabi kay Bella na lumabas. Nakatihaya ang mga taong nakamaskara sa sahig, walang malay. Idinagdag ni Charlie na gusto niyang makita siya, si Britney naman ay itinutok ang baril kay Frederick. Sinabi ng babae, sumuko ka na at bumaba, at tutulungan ka namin. Sinagot ito ng lalaki napakaraming pulis. Tumawa si Frederick at sinabi na hindi pa siya nakakakita ng ganoong pagtitipon mula noong iniwan niya ang espesyal na unit. Tumingin sa kanya ng may gulat, sinabi ng babae, ano ang ibig mong sabihin?
Kumaway si Frederick at sinabing natutuwa siyang makilala sila. Nagulat si Britney. Habang binubunot ang baril, sinabi ng lalaki na siya si Frederick mula sa ika-29 na squad. Tinanong kung sino sila, at bakit sila nandoon. Napatingin si Britney at sumigaw ng, "Barilin niyo." Maraming putok ng bala ang dumaan sa balcony. Ang mga miyembro ng squad ay tumalikod patungo sa tunnel. Habang tumitingin sa paligid, tinanong ni Mike kung kakayanin ba talaga ni Charlie. Narinig niya ang mga putok ng baril at sinabi ng isang lalaki, "Ang utos sa atin maghintay dito." Sinabi ng babae na ayaw niya ang ganitong sitwasyon. Habang nakatingin ng diretso, tinanong ni Emily kung bakit sila sinama kung iiwan lang naman sila doon. Sinabi ng isa na ginagamit sila bilang cannon fodder. May lumapit mula sa likuran at narinig ang tanong na bakit nga ba kailangan ang mga lihim na operasyong ito. Isang lalaki ang lumitaw sa likod ni Emily. Sinabi niya na napakarami na nilang pinagdaanan. Si Oscar ang nasa likod nila. Napalingon sila ng may gulat. Tinanong nila kung ano ang ginagawa nito doon. Nakakunot ang noo ng lalaki at sinabi, "Ang mga pulis na ito talaga." Biglang sumugod ang mga opisyal. Sumigaw ang babae, "Sumpa." Itinuro niya ang taser sa lalaki. Iniunat ni Oscar ang kanyang kamay at biglang naharang ang kuryente. Tumingin ang lalaki sa kidlat. Si Emily naman ay nakatingin ng diretsahan, natutuwa. Binuksan ng mga opisyal ang kanilang mga mata sa gulat, nakita na may kaunting kuryente. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay at sinabi, "Miss Bella, mas magagawa mo pa ito." May baril na lumitaw. Ang South Korea ay may mahigpit na batas sa paggamit ng baril. Isang mainit na isyu ito sa bansa, kaya bihira lamang gumamit ng baril ang mga pulis. Dahil dito, sinasanay sila sa mas ligtas na mga armas tulad ng rubber bullets. May dugo sa mukha ng lalaki. Sinabi niya na gamitin nila ang kahit anong gusto nila. Habang sumisilong mula sa putukan, sinabi ni Frederick na kahit ang mga bala na iyon ay makakapinsala. Habang nakaupo sa likod ng bakod, tinanong ng lalaki kung ano ang materyal ng mesa. Sinabi ni Britney na hindi ito sapat. Nakatingin ng diretsahan, sumigaw ang babae na gagamit sila ng tunay na bala. Sumagot ito ng may pagsang-ayon. Nakayuko ang lalaki nang marinig niya ang babala ng babae. Sinabi nitong ang susunod na putok ay may bala na. Habang nakatayo sa ibaba, sinabi ni Britney na kaya dapat itigil ng lalaki ang pakikipaglaban at sumuko na. Kailangan niya ng agarang medikal na tulong kundi mamamatay siya. Sumagot ang lalaki na mas mabuting mamatay siya. Tumingin ng diretsahan si Frederick at tinanong kung ano ang alok nila, mabulok sa kulungan habang buhay ng walang gamot. Galit na kinuyam ng babae ang kanyang kamao at sumigaw na mas mahalaga ba ang droga kaysa sa buhay mo. Sinabi ng lalaki na nagbago ang kanyang buhay noong isang misyon ng K&P South nang makatanggap siya ng droga. Habang nagtatago sa likod ng mesa, sinabi niya na ginamit niya ang kanyang posisyon para maghanap ng pinakamagandang supply. Nakaupo siya malapit sa basurahan. Sa paglipas ng panahon, nasanay ang kanyang katawan sa droga. Naging manhid na siya rito. Nagulat ang lalaki nang marinig na may tumawag sa kanya, iniisip niyang siya iyon, hawak ang lollipop sa kanyang bibig. Tinawag ni Bella ang pangalan ni Frederick. Sinabi ng babae na balitaan niya na ang katawan nito ay nagkaroon ng resistensya sa mga droga. Iniabot niya ang lollipop at sinabi, "Heto na." Nanlaki ang mga mata ni Frederick sa gulat nang marinig na ang candy ay gawa sa pinakamahusay na sangkap na meron sila. Ngumiti ang babae at nagtanong, "Ano? Ayaw mo bang subukan?" Nilabas ng lalaki ang dila niya at dinilaan ang candy. Bigla, lumaki ang mga pupil niya, at nabigla siya, sabay sabi ng, "Eureka!" Tumawa ang lalaki, iniisip na kamangha-mangha iyon. Habang nakatingin sa kanya, nagtanong ang babae, "Ano iyon?" Ngumiti si Bella at sinabi na kung papayag siyang makipag-team sa kanya, makakakuha siya ng mas maganda pa. Tinitigan siya ni Frederick at sinabing gagawin niya ang anumang iutos nito. Sinabi ni Bella, "Mabuti." Habang nakatayo sa harap ng lalaki, sinabi ng babae na mangako itong hindi siya kakain ng higit sa isa kada araw, dahil kung hindi, magkakasakit siya ng malala. Duguan si Frederick, sinabi niyang kung nakatakda na siyang mamatay, wala na ring saysay kung hindi niya tutuperin ang pangako, tama ba? Tumitig siya pataas at idinagdag na nawala na siya ng masyadong maraming dugo, at nagtanong kung sino at ano nga ba siya. Hawak ang mga lollipop, sinabi ng lalaki na sayang. Nilagay ni Frederick ang mga candy sa bibig at sinabing mas masama pa ito kaysa kamatayan, dahil hindi niya makakain ang marami.
Habang naglalagay ng bala sa magasin, sinabi ng babae na dapat silang maghanda sa pagbaril. Tumitig si Britney pataas at sinabing magkakaroon sila ng bar-ilan. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Hinugot ng lalaki ang baril at pinindot ang gatilyo. Bumaril siya sa pader, at tumalbog ang bala. Lumipad ang bala sa ibabaw ng kapitan. Habang nakatingin sa gulat, iniisip ni Britney na tumatalbog ang mga bala. Tumayo nang biglaan ang lalaki at nagtanong kung ano ang halaga nila. Itinutok niya ang baril sa grupo at sinabing bigyan nila ang kanilang komandante ng marangyang libing. Biglang bumaril ang lalaki, at lumipad ang bala sa tabi ng isang mandirigma. Sinuntok ng isang miyembro ng squad ang baril mula sa kamay ng lalaki. Mabilis niyang hinugot ang isa pang baril at bumaril sa binti ng isang bandido. Lumipad ang mga bala patungo sa lahat ng bandido. Itinutok ng bida ang baril sa bibig ng lalaki. Tumama si Charlie gamit ang siko niya. Tumingin si Amanda sa pinto habang ang bida ay naglakad pababa ng pasilyo. Binuksan ni Charlie ng bahagya ang pinto at pumasok sa silid kung saan nakatingin ang babae. Nakita ng bida na iniisip pa rin ng babae kung saan nagmumula ang ingay at siya iyon. Sinabi ng babae na narinig niya ang tungkol sa bida mula kay Miss Bella. Yumuko ang babae at sinabing pupuntahan na sana kita, ngunit nandito ka na. Tinanong ng bida kung natanggap nito ang kanyang regalo. Nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat nang marinig ang tungkol sa Phoenix Map. Nabigla siya at napanganga. Tinanong ng babae sino ka ba talaga? Ngumisi ang bida at sinabing ilang beses niya nang narinig ang tanong na iyon, ngunit hindi siya nagsasawang sagutin. Biglang nagpaputok si Britney ng baril. Lumipad ang mga bala papunta sa mesa. Tumagos ang mga ito sa mesa. Habang nagpapaputok, iniutos ng babae na huwag tumigil sa pagbaril. Biglang nanlaki ang mata ng kapitan. Biglang inihagis ni Frederick ang mesa, na tumama sa kalasag. Napasigaw si Britney, sa ganitong paraan, mamamatay siya. Biglang bumaba si Frederick at tumakbo papunta sa kanila. Itinaas ng mga pulis ang kanilang mga kalasag, hawak ang mga ito sa harap nila. Sumigaw ang lalaki, sinasabing ito'y masamang kapalaran. Mabilis siyang papalapit sa kanila, may dugo mula sa ulo ng isa sa mga miyembro ng grupo. Napatingin si Britney sa kanya ng may gulat, hawak ang baril sa kanyang mga kamay. Sinabi ng lalaki na hindi siya dapat nagtaas ng kalasag nang hindi nag-iniisip. Tinanong niya kung iniisip nilang wala siyang kakayahan dahil hirap na siyang huminga. Nang tumingin sa kanya, sumigaw ang pulis, anong kalokohan ito? Kinagat ni Britney ang kanyang labi sa inis habang papalapit ang lalaki, itinutok ang baril sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung ayaw ba niyang tamaan ang kanyang mga kasamahan. Pinutok ng lalaki ang baril, kaya't napatalon si Britney sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Frederick. Sinipa siya ng babae, kaya't tumilapon ang lalaki sa gilid. Napangiwi si Frederick sa sakit. Muling kinagat ni Britney ang kanyang labi sa galit. Ilang putok ang tumama sa lalaki, at bumagsak siya sa lupa. Nang tumalikod, sumigaw ang kapitan para tingnan ang lalaki. Sinabi ng isa na nakaupo ito sa harap ng pulis at nagsabi na patay na siya. Nanlaki ang mga mata ni Britney sa takot at sinabing, "Oh, akala ko narinig ko siya." Napatingin ang babae sa gilid ng may pagtataka habang naghagis ng granada ang lalaki. Dagdag pa niya, hindi pa siya patay. Tumingin ang babae sa granada at inakalang usok lamang ito. Kumalat ang usok sa buong silid. Sumigaw si Britney para sa lahat na umalis. Napuno ng usok ang silid. Sinabi ng isa sa mga pulis na wala siyang makita. Biglang may tumama sa ulo niya. Nagulat ang mga pulis sa usok at nagtatanong kung saan nanggagaling ang putok. Naisip ng babae na kung patuloy silang sisigaw habang nakatayo sa usok, madali silang madidinig. Narinig ng lalaki ang kaguluhan at inakalang masyado silang mahina at walang karanasan. Hawak ang radyo, sinabi niyang dapat nilang matutunan ang leksyong ito. Isang putok ang tumama sa ulo ng isa pang pulis. Dagdag pa ni Frederick na ang halaga ng leksyon ay ang kanilang mga buhay. Sa sobrang takot, napaputok ang lalaki sa harapan. Bigla siyang napatingin sa gulat at nagtanong kung saan nanggaling ang mga bala. Narinig ang mga putok sa gitna ng usok at bumagsak ang bangkay ng isa pang kasamahan. Nagtaka ang lalaki kung saan siya nagpapaputok. Lumitaw ang dugo, at naisip niyang ano ang nangyayari. Isang putok ang narinig, hawak ng babae ang baril habang iniisip kung ano ang ginagawa niya. Napatingin siya sa ilalim at naisip niyang mamamatay na siya. Natakot si Britney para sa kanyang buhay.
Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang isang silwete sa usok. Nagtanong siya kung ito ba'y kaibigan o kaaway. Hawak ng lalaki ang baril at nakatutok ito. Napasigaw siya sa takot, at nanlaki ang mga mata niya muli. Sumandal si Frederick sa pader, nakatutok ang baril, at hindi siya tumingin sa iba. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata, at tinanong siya ng babae kung patay na ba siya. Tumayo ang babae nang unti-unting mawala ang pakiramdam ng kamatayan. Tumingin siya sa paligid at naharap ang realidad, ang mga patay na pulis na nakahiga sa sahig. Ang mukha ng lalaki ay puno ng dugo, at kumalat ang dugo sa sahig. Naluha ang babae at sinabing, hindi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Si Britney ay nakapaglabas lamang ng ilang mahihinang ungol ng takot. Ang babae ay tumangala at umiyak, isang sigaw ang narinig sa di kalayuan. Tumingin siya sa gilid ng may gulat. Ang lalaki ay tumatakbo ng buong bilis. May sumigaw na hindi ito gumagana. Ang mga opisyal ay mabilis na tumatakbo palayo sa kanya, at si Emily ay sumigaw na walang gumagana laban sa kanya. Si Oscar, habang nagngangalit ang mga ngipin, ay nagsabi na dapat silang tumakbo, mga duwag na daga. Ang babae, tinatakpan ang kanyang mga mata sa takot, ay sumisigaw. Sinabi ni Emily, si Charlie ay isang sinungaling. Ang sikreto niya sa kanyang pagsasanay ay medyo simple. Sinabi niya sa kanyang mga alipin ang lahat ng tungkol sa mga pinakamahalagang bahagi ng katawan ng tao. Gamit ang mga rubber bullet, itinuro niya sa kanila na puntiryahin ang solar plexus, likod ng ulo, singit, at mga kasukasuan. Gamit ang matulis na sandata, itinuro niya sa kanila na tamaan ang mga lugar na may pinakamaraming ugat ng dugo. Habang nakaupo sa babae, sinabi ng pangunahing tauhan na kung haharapin nila ang kalaban sa isang misyon, dapat nilang puntiryahin ang mga lugar na itinuro niya. Sumagot ang babae, masakit ang aking ibabang likod. Napabuntong hininga ang mga lalaki sa pagod, at sinabi ng bayani na pagkatapos ng ganoong tama, maraming natutamba. Tinitingnan sila ng bayani at sinabi niya na may mga exception. Nagulat ang mga opisyal. Habang tinitingnan sila, sinabi ni Oscar na ang cool nito, at biglang narinig ang mga sigawan sa silid. Tumakbo si Oscar, hinahabol ang mga opisyal at sinabing, halika rito. Sumigaw si Emily, tinatawag ang leader ng grupo. Lumabas ang luha sa mata ng babae at sumigaw siya na dapat silang tulungan nito. Habang nakayuko, nagulat ang babae. Sumigaw si Emily at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa takot, napasigaw ang lalaki. Tumingin si Emily sa harapan at nagtanong kung ano ang problema. Sumagot ang lalaki, tingnan mo ang nasa unahan natin. Nakaupo si Britney sa gitna ng mga patay na empleyado. Nagtanong si Emily, patay na ba silang lahat? Sinabi ni Oscar habang nakangiti, magaling ang ginawa mo. Tinanggal mo ang mga walang silbing basura. Biglang naguluhan ang lalaki. Itinutok ni Frederick ang baril sa unahan. Nagulat si Oscar at nagtanong tungkol sa lalaki. Sinabi ng pangunahing tauhan sa dating Miss Phoenix kung nasaan ang bagong Miss Phoenix. Habang lumalapit ang babae, tinanong niya kung sino siya. Sumagot ang lalaki, hindi ka dapat ganyan kabagal sa ganitong bagay at dapat ay alam mo na kung sino ako. Inilapit ni Amanda ang kamay sa kanyang mukha at sinabi na hindi siya sigurado. Sinabi niya na ang lalaki ay isang kawili-wiling tao na nagsasabi ng mga nakakatuwang bagay. Kung nagkita sila sa ibang pagkakataon, baka nakipagtsapa siya at nag-usap. Biglang inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang damit. Sinabi ng bayani, habang itinaas ang kanyang kamay, ikaw ay isang drug addict. Ang pangunahing tauhan ay sinuntok ang babae sa mukha gamit ang kanyang kamao. Tumilapon ang babae pagkatapos ng suntok, nakatingin ng diretso sa harap. Sinabi ng pangunahing tauhan, nagpapanggap kang pala kaibigan. Tahimik na kumuha ng patch ang babae habang pinupunasan ang kanyang bibig gamit ang kamay. Sumigaw ang babae, iniunat ng bida ang kanyang paa. Sinabi ng pangunahing tauhan na dapat ay direktang umatake na lang ito. Habang sinipa ang kanyang kamay, idinagdag ng bida, sinasayang mo lang ang oras mo sa paggamit ng walang kwentang patch. Kinagat ng babae ang kanyang labi at gumawa ng tunog. May pildores sa kanyang bibig. Iniunat ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay pasulong, sabay hawak sa mukha ng babae at sinabing masyado itong halata. Iniabot ni Charlie ang kanyang kamay at tinanong kung ayos lang bang panatilihin ang pildores sa bibig buong araw. Habang nakatingin sa kanya, umungol ang babae.
Bigla siyang tumalon, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi nitong sinusubukan niyang pilipitin ang kanyang mga braso nang hindi gumagamit ng droga. Habang itinatapon ito sa lupa, tinanong ng pangunahing tauhan kung talagang naisip nitong kaya niyang gawin iyon. Hinawakan niya ang leeg ng babae at sinabi, "Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang ibong iyon." Nakaluhod sa harap ng babae, tinanong ng pangunahing tauhan kung ano ang silbi ng pagtatanggol sa duwag na daga na nagtatago ng mukha habang namamatay ang kanyang mga kasama. Sumagot ang babae na si Miss Phoenix ay hindi duwag. Sa malawak ng ngiti, sinabi ng pangunahing tauhan na, "Oo, isa lang siyang palaasa." Bumuga ng mga bala sa likod ng pangunahing tauhan. Sinabi niya na kung hindi nito ibigay ang lokasyon, babalikan niya ito. Lumingon siya at nanlaki ang mata ni Charlie nang pumasok ang ilang bata sa silid. Nakatingin diretso sa harap, sumigaw ang batang babae na siya ang masama. Tumingin sa kanya, tinanong ng pangunahing tauhan, na may sorpresa, kung bakit siya nagsalita. Nakahiga sa sahig, sinabi ni Amanda, "Mga bata, huli na kayo." Ngumiti ang babae at sinabi sa mga bata, "Di ba sinabi ko na dumating kayo kapag may narinig kayong ingay?" Habang sumusugod, sumigaw ang batang babae, "Huwag mo siyang hawakan." Iniunat ng bata ang kutsilyo kay Charlie na mabilis naman itong naiwasan, binatukan ni Charlie ang bata at ito'y bumagsak sa harap ni Amanda. Ang dalawang batang lalaking may dalang armas ay sumugod, sumigaw, at umatake, sa isang iglap binatukan din sila ni Charlie. Napahandusay ang mga bata sa lupa. Habang tinitingnan sila, narinig ng bayani ang tanong kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Ngumiti si Amanda at sinabing ang adik ay kasalukuyang nasa droga. Nakahiga ang mga bata sa lupa, at narinig na si Miss Phoenix ang nagbigay ng pahintulot. Humarap ang pangunahing tauhan at tinanong, "Bakit kahit ang mga inosenteng bata ay dinamay niyo sa kalokohang ito?" Nakatingin diretso, sinabi ng babae, "Sino ang nakakaalam?" Nakaharap sa kutsilyo, sinabi ng pangunahing tauhan, "Sige, hindi pwede iyon." Inihagis ng bayani ang kutsilyo pataas at mahigpit itong sinalo. Ngumiti ang babae habang naririnig iyon. Habang hawak ang kutsilyo, sinabi ng pangunahing tauhan, "Dapat ka nang mamatay, bumalik ang kwento sa nakaraan." Lumitaw ang mga dahon ng puno. Nilagay ng babae ang kanyang kamay sa mukha. Pinanood ni Amanda ang pangunahing tauhan na nakatayo sa isang gilid. Tinanong ni John kung ano ang iniisip niya. Habang nakatingin pababa, sinabi ni John na ang batang iyon ang bagong si Bright December. Hawak ang kutsilyo sa kamay, galit na tumitig ang pangunahing tauhan. Umupo sa lupa ang lalaki, habang naririnig niyang mas malakas ito kaysa sa unang Bright December ngunit hindi niya ito matapos. Nakatingin pababa, sinabi ng babae na siya talaga ay kahawig ngunit napakalabo ng lahat. Sumagot si John, "Malika, natunaw ang utak mo dahil sa droga, kaya hindi nakapagtatakang hindi mo napansin." Itininaas ng bayani ang kutsilyo at sinabi ni John na madali niya itong tapusin kung gugustuhin niya, pero ayaw niya lang. Tinaga ng bayani ang lalaki gamit ang kutsilyo. Pinanood ni Amanda ang laban at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang iniinis lang niya ito, niloloko lang ang isang mataas na antas na mandirigma. Sinabi naman ni John na isa itong bata. Nakatayo ang bata sa ulan at idinagdag ni John na noong una siyang dumating dito, tiningnan ng bata ang mamamatay tao. Sinabi ni John na lahat ng bata ay pinatay maliban sa kanya ng unang henerasyon. Nilagay ng lalaki ang kamay niya sa balikat ng babae at sinabing tumingin ka ulit, tinanong, "Wala ka bang napansin?" Nagulat ang babae nang buksan niya ang kanyang mga mata at narinig na sila ay hindi mabilang. Nagniningning ng pula ang mga mata ng bayani at sinabi niyang ang mga ito ay mga peklat. Maraming beses sinaktan ng bayani ang lalaki, at idinagdag ni John na ang mga ito ay iniwan ng batang iyon. Lumitaw ang mga peklat. Tinanong ng lalaki kung hindi ba iyon kakaiba. Lumilipad ang mga dahon sa hangin at sinabi niyang parang mga dahon ng willow. Nakatayo ang bayani sa ibabaw ng bangkay ng lalaki, at tinanong ni John kung sino pa bukod sa kanya ang akmang maging Bright December, ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan. Yumuko ang babae sa sakit mula sa tama. Muling inihampas ng bayani ang kutsilyo habang tinitingnan siya ni Amanda at naisip na ganoon nga iyon. Tumingin ang bayani sa babae na dumudugo, at naisip ng babae na ngayon ay naiintindihan na niya, sigurado na siya. Tumakbo ang bayani papunta sa kanya. Dumaan si Charlie sa tabi niya at idinagdag niyang iyon nga si Bright December. Lumabas ang isang baraha.
Ang ilaw mula sa chandelier ay nagliwanag sa silid. Nasa sahig ang sugatang babae. Tinapakan siya ng bayani habang nakatingin sa kanya at tinanong kung nasaan nagtatago ang phoenix. Sinabi ng babae, kahit sabihin ko pa, papatayin mo pa rin ako hindi ba? Tumungo ang bayani at sinabing totoo yun, pero bibigyan kita ng walang sakit na kamatayan. Nakangisi ang babae habang nakahiga at sinabing siya si Bella. Nang umalis ang unang henerasyong phoenix na si Amanda, ibinigay ni John ang kapalaran nito sa bagong phoenix. Kapag sumikat muli ang buong buwan, isasagawa ang seremonya ng paglipat ng titulo na nagtatapos sa kamatayan ng dating kinatawan. Pero hindi pinatay ng bagong Miss Phoenix ang nauna sa kanya. Nakaluhod sa harap si Amanda, tinanong siya ni Bella, sinubukan mo ba akong lasunin gamit ito? Hawak ang isang baso, idinagdag ng babae tinangka mo akong lasunin. Galit na sinabi ni Bella, sa palagay mo ba, gaano kadaming laso na ang nainom ko sa sandaling ito? Palagay mo ba, hindi ko iyon mapapansin, hinayaan kitang mabuhay pero bakit tinangka mo akong patayin, hindi mo ba ako gusto? Tinitingnan siya ni Amanda at sinabing wala siyang dahilan para mahalin siya. Nagulat si Amanda nang marinig niya iyon. Nagsimulang umiyak ang babae at tinanong kung bakit siya labis na kinamumuhian ng lahat. Tiningnan siya ni Amanda, sinabi ni Bella, tinangka nila akong patayin dahil mahina ako. Lumaban ako para sa aking buhay upang hintayin ang buong buwan, ngunit ngayon ay kinamumuhian ako dahil sa droga. Pero tinitigan ng babae si Bella at narinig na hindi nila dapat siya kamuhian dahil pinagdaanan nila ang parehong hirap. Tumayo mula sa upuan ang babae at sinabi, sige, gawin na natin. Lumapit siya kay Amanda at sinabi, kung iinuman ko ito, magugustuhan mo na ba ako? Nagulat ang babae at ibinuka ang kanyang mga mata nang marinig iyon. Tumulo ang dugo mula sa mga mata ni Bella. At sinabi niya na uminom siya ng lahat habang nakatingin ng diretsyo, tinanong ni Bella si Amanda kung ngayon ay nagustuhan niya ito. Hinawakan ang mga kamay ng dalaga, sinabi ni Bella na sagutin ito, siya lang ang iniisip niya tungkol sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Amanda si Miss Phoenix na umiiyak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng dalaga ang tinatawag na pagmamahal. Nakahiga sa sahig, tinanong ng dalaga kung kaya ba niyang isugal talaga ang buhay niya. Ngumingiti ng malawak, idinagdag niya na para sa unang beses ay naramdaman niya ang pakiramdam ng pagmamahal. Nakatayo ang bayani sa pagkabigla at sinabi na dahil ito ang kanyang huling sagot, sinaktan niya ang dalaga at idinagdag na tapos na siya. Nagsimulang umalis ang bayani at pagkatapos ay sinabi, kailangan kong tanungin ang ibang mga salarin. Lumingon ang bayani nang marinig ang pangalan ni Bella. Sinabi ng dalaga na babalik siya dito para sa kanya. Nakahiga sa sahig ang mga bata, at sinabi ni Amanda na ang kanilang pagkamatay ay dahil sa kanya. Lumabas ang mga luha sa mata ng dalaga, habang nakatingin sa dalaga, narinig ng bayani na nakiusap siya na huwag patayin si Bella. Lumingon ang bayani sa gilid, may band-aid sa katawan ng dalaga. Narinig niya, well, may band-aid din sa leeg ng lalaki. Ang dalaga ay nagmamaneho ng motorsiklo ng mabilis. Diretso ang tingin ni Bella, at sinabi ng bayani na ang lahat ay nakasalalay sa mga kilos ng salarin. Nagsimulang lumabas ng silid ang bayani.